Magandang araw sa inyo lahat mga ka-Tekno and welcome back na naman sa ating munting channel, no. So sa araw na to meron tayong gagawin ngayon isang Samsung 40 inch SATA to. So maliit lang siya. Then bali binuksan na po natin siya. Hindi po siya scrollless type, no. Meron po siyang tornilyo. So ito yung kanyang model. Yan. UA40QU 6000G. So ang problema nito, ito yung kanyang problema eh. Dumating ko lang tapos saksak lang. Lagyan natin yung unit, tingnan natin dito. Tingnan nyo. Ito na tayo. Bumukas yung backlight, tapos nawawala. So, nag-standby siya. Ayun o. Standby naman. Tapos, bumukas naman ulit yung backlight. Tapos, patay kita ba? Ayun. Dito din siguro. Ipag natin yung flash para makita, no? Ayan. So, bumukas yung backlight. Tapos, patay. Tapos, balik siya standby. Yan o. Oo na naman. Bukas ulit yung backlight. Tapos mamamatay na naman. Umukas siya. Tapos patay. Then balik standby. So ito lang yung kanyang setup, no. Standby. Tapos mapapower on siya. Bubukas yung backlight. Then mamamatay yung backlight. Then babalik siya sa standby mode. So ito yung reklamo ng may-ari, no. And then sabi ng may-ari, hindi daw sa sigurado sa may screen dito. Kasi may yung mga bata daw niya naglalaro at saka tinamaan daw yung screen ng matigas na bagay. So hindi naman makita natin kung may problema yung screen nito. So troubleshoot muna natin yung ganitong problema niya at saka na lang natin makikita yung kanyang screen kung may problema ba, kasi dim lang yung kanyang screen eh, kasi hindi po siya makapag-display. Tingnan natin dito, tingnan niyo. Ayan. So naka-standby siya. Pag na-power on yan, magdidim yung kanyang backlight. Tapos, wala. Ayan. So, gagawin natin ngayon. Troubleshoot natin to. Bunutin ko lang. So, unang step natin gagawin ito, syempre, mag-isolate tayo, no? So, tingnan nyo to. Kapag hindi nakakabisado yung ganitong model ng Samsung at ganitong setup ng kanyang mainboard saka panel, maguguluhan ka talaga. Akalain mo na mainboard yung problema. So ito, tanggalin natin tong left side muna. Left side, papuntang left kasi natin yan eh. Left side muna. I-isolate natin to. Nakahang siya, tapos saksak natin ulit. Kung magkaka-display ba siya, normal. So na standby siya, ito lang yung kanyang power button. Ayan. Di ba bumukas yung backlight niya? Makita. Bukas yung backlight, tapos patay. Tingnan natin kung magbabalik siya sa standby. Yun, bumalik siya sa standby mode. Then tingnan natin kung mag-oscillate po siya. Mag-oscillate siya. Bumukas na ulit yung backlight. Tingnan natin. So patay, balik standby na naman. So ito yung setup. Then lipat naman tayo sa may kabilang side. Kakabit lang natin to, itong right side natin. So make sure na kapag nag-hang and connect kayo sa may LVDS cable, make sure na naka-off po yung unit nyo. Huwag kayong magtanggal or magkabit nito na naka-under yung unit kasi masisibak po yung it's either panel or mainboard. Yan. Ito, naka-hang na naman yung right natin. Yan, right po yan. Puntang right. So, tingnan natin ito. Saksak ko ulit. Yan. So, naka-standby siya. Pindutin natin yung power. Power ulit. Yun, bumukas yung backlight niya. Bumukas siya. Patay. So, yun bumalik pa rin siya sa standby, no. Hindi pa rin siya nagtuloy-tuloy. So, nagpo-protect pa rin yung unit natin. So, bumukas na ulit yung backlight. Nagdidim. So, tapos balik sa standby mode. So, ang gagawin natin, ito. Maganda to para hindi kayo magkamali sa ganitong unit, no. Baka makabili kayo ng bagong mainboard, hindi naman pala mainboard yung problema, panel pala yung problema. So ito gumagana to sa mga ibang unit ng Samsung sa mga ibang model ng Samsung na hindi mo siya makakuha, hindi po siya makapag proliferated na wala yung kabilang side. So dito tatanggalin natin to.
Ayan. Kita na natin kung mag-fully overrated or hindi na ba siya magpo-protect na wala na po nakakabit na panel. So, ito. Saksa ko lang. Standby siya. Coil natin. Coil ulit. So, bumukas yung backlight. Bumukas siya. Nawala. Tapos, balik standby na naman. Ayun, oh. So, ganun po rin siya kahit na wala nang nakakabit na panel. So, ibig sabihin kung sa mga ano kasi, sa mga ibang Samsung, pag may problema yung panel tapos kung sakaling left and right, kapag natanggal mo yung 2,000 na wala nang panel na nakakabit, fully operated po yung unit. Mag-steady po yung ilaw ng backlight, no? Pero sa sitwasyon na to or sa model na to ng Samsung, akalain mo talaga na ito yung problema kasi ito, nakahang na po yung 2,000 natin papuntang panel. Wala namang nakakonect na panel dyan. Pero bakit nagpo-protect pa rin siya? So, akalain mo na mainboard yung problema pero hindi po yan mainboard yung problema. Ang problema nito is yung kanyang panel. Kasi yung ganitong model ng Samsung, ganitong mainboard, meron po siyang feedback na kailangan left and right. So, kung nawala yung kabilang side, naka-connect lang yung isang side, protect pa rin siya. So, kahit na yung kabila naman, connect mo tapos tatanggalin mo naman yung left, protect pa rin siya. Kaya meron nga siyang feedback na kinakailangan from left to right para mag-fully operated yung mainboard natin. So, ganito siya. Paano mag-check kung bakit, paano natin malaman kung normal yung kanyang mainboard? Paano natin malaman kung okay yung kanyang mainboard? Hindi problema yung kanyang mainboard. No? So, ganitong paraan, malalaman natin na okay yung kanyang mainboard. So, meron tayong tester dito, nakaset po siya ng volts. So, pansin nyo dito, yun o. Pa rin yan, nakasaksak pa rin yung unit natin. So, nakahang yung 2,000 natin, no? So, pansin nyo to, ito yung supply sa may, natin, LVDS, papuntang panel, no? Papuntang top board natin. So, tingnan nyo to. Minsan kasi may nag-o-open yung ganitong, nag-o-open tong fusible resistor na to. So, same pa rin yung problema. Ganito pa rin yung problema kapag nag-o-open yung capacitor na, resistor na ito, no? Fusible resistor. Tingnan natin kung meron tong supply. Ayan. Kita nyo ba? Ayan. Tingnan natin. O, diba, meron siyang 12 volt supply. Tingnan natin kung mawala ba yung kanyang 12 volts. O, diba, pansin nyo, bumabagsak po siya. Tapos, natin kung ayun, no? Pag nag-ilaw yung backlight, bumaba po yung 12 volts na yan. Sabihin yan, normal po yung mainboard natin. Wala problema yung mainboard. Ito yung mainboard na may kailangan na feedback galing sa kanyang left and right na side ng panel bago siya mag-fully operated. Pero kung may problema yung kanyang clock signal or yung panel niya, magpo-protect pa rin siya. Pero dito, kahit nahang mo na yung 2 LVDS cable papuntang panel, protect pa rin siya, no? So, akalain mo talaga na mainboard yung problema. So, ito, i-locate natin yung isang side, yung may problema dito, no? Kasi ito, may mga ganitong design ng mainboard na yung panel na gamit is non-GIP panel. Meron po siyang side cop magkabilaan. So, ibig sabihin yan, kung may side cop, yung nakakaroon lang ng problema dyan is yung linya ng BGS at saka BGL. So, dito, GIP panel po to, meron po siyang clock signal. Meron po siyang clock signal. Ayan, yung clock signal niya. Tapos, dito yung kanyang level. Ito yung kanyang clock signal. Ayan. Kita nyo ba? Yan yung clock signal niya. So, ititrace mo naman yung linya dito, yung clock signal niya, kung saan siya side dito para i-block natin. So, make sure na tama yung linya na i-block natin dito. Kasi minsan kapag nagkamali tayo is nasisibak po yung panel, no? Pero kung kung tama naman yung na-i-block mo na clock signal, tamang linya, kahit na mag-block ka sa may right, tapos yung kabila, yung left pala yung may problema, okay lang yun. Sa tama yung na-i-block mo na pins. So, ngayon, dito muna tayo. Kasi kadalasan nangyayari yung nasisira is ito yung side na ito, no, yung may problema. Kasi yung pinagbabasihan natin, yung mga previous repair natin, doon tayo nagbe-base. Ito kasi napakalapit from source. Ito yung source natin, yung kanyang DC-DC na dito sa may mainboard, no. Yun. Kung sino yung ang sang side yung pinakamalapit na dadaanan muna ng mga signal, yun yung unang masisira. So pansin nyo dito, medyo mataas yung kanyang LVDS cable, 'di ba? Papuntang right.
dito naman sa may left natin, medyo short lang yung kanyang LPDS cable. So, ibig sabihin niya, kapag nag-oscillate yung ating mainboard, yung ating DC-DC, unang makapasok yung mga signal or supply dito sa may left side natin. So, posible dito una yung ditong side muna yung masisira. Kasi dito yung pinakamalapit sa may source natin pag nag-oscillate yung ating unit, no? Ito yung unang dadaanan ng mga supply or signal kaysa sa may right natin. So, nilocate natin dito yung saan banda yung kaniyang clock signal. Ito, clock signal niya is mula sa pin number 12 hanggang pin number 22. So, bali 12 pins po yung ibablock natin dito, no? 12 pins po yung ibablock natin. Kasama na po yung mga iba pang mga supply. Maliban sa clock signal natin na 8 clock signal. Ayan. So, papakita ko lang at balik tayo kapag na-tip na po natin yung side dito, no? So, ito, continue po tayo, no? Ayan. So, dito, nag-block. Dito na po yung tape natin, no? From pin number 12 hanggang pin number 23 pala para may block natin yung 12 pins. So, ito, magbilang ka lang sa may gilid dito. Wait, ayan. From 12 pins hanggang 23 pins pa block po yan. 12 pins po yan. So, i-clip ko lang to. Ayan, tapos kabit natin. Nakabit na po natin yung kabila. Tapos, ito naman kakabit natin. Ayan, so, clip. Then, saksak natin to. Tapos, i-monitor natin yung 12 volts dito, no? 12 volts dito. Kung hindi na ba siya babagsak. Lang. Lagyan natin yung unit. Sabihin natin kung mag-oscillate siya. So, naka-standby yung unit natin. Pa-power on ka lang yan. Yun, bukas yung backlight niya. So, step na check natin dito kung steady na ba yung kanyang 12 volts. Yan, tingnan nyo. Yung kanyang 12 volts, lumabas yung kanyang 12 volts. Tingnan natin kung hindi na ba siya babagsak, no? Ayun. Diba? Nag-steady na po yung kanyang 12 volts supply, 12.94. So, hindi na po siya bumabagsak, no? Steady na po siya. At ayun, oh. Nag-steady na po yung ilaw ng backlight. Nag-steady na po yung ilaw ng backlight niya. So, balik ko lang tong natin speaker. Ayan. So, nag-steady na po yung ilaw ng backlight. Tingnan natin kung meron tayong makitang display. So, tingnan natin dito. Ayun. Meron tayong nakitang display. Tapos, meron din tayong nakitang ayan, problema sa kanyang panel. So, ito pala yung sabi na may-ari na natamaan daw sa mga batang naglalaro, no? Tamaan ng matigas na bagay, yun ang crack nga lang. Pero nag-display na po yung unit natin, no? Pero ito lang pala yung kanyang problema. So, wala. So, at least napakita natin kung paano siya i-troubleshoot sa mga kapwa natin technician. Magagamit nyo itong ganitong troubleshooting kapag na-encounter nyo yung ganitong problema na hindi basag yung panel. So, ito naman, hindi tayo sinerte dito kasi basag yung panel. Pero at least, na-resolve natin yung problema na mayari. Sabi niya na auto-protect yung kanyang unit, no? Nabibling yung kanyang indicator. So ngayon, nag-normal na siya. Kaso nga lang, may problema sa may panel. So wala tayong magawa nito. Hindi magpalit ng panel, no? So medyo mahal yung pagpalit ng panel dito. Tapos wala po tayong spare niyan. So kakausapin mo natin yung may-ari kung anong desisyon niya dito, no? So ngayon, hanggang dito lang yung video natin mga paps. And sana kahit pa paano may nakuha kayong ideas ting ginawa ngayon, no? Mega good as always. And this is your service Ryan Crosset Tech. See you in our next video. Bye-bye.